Magandang araw, Pilipinas. Good morning, good afternoon, good evening. Saan mang sulok ng daigdig. Dito tayo ngayon sa yung pag-usapan natin ngayon yung problema naman ng bansa. Medyo napaus ako ba? Mali, yun na naman, lagi tayong nakatutok sa mga problema ng bansa ngayon. Kaya nakikita naman natin kung ano yung nangyayari ngayon sa bansa. Medyo nakakasawa na ulit-ulit na lang yung problema sa bansa natin. Pare-pareho na lang. So, siguro naman napansin naman natin, bago ang lahat pala, good morning pala doon sa mga commanders natin yan sa Mindanao. Ganon din sa Visayas, ganon din dito sa Luzon. Yan, sa mga Solid Duterte Family Worldwide. Yan, sa mga FGF. Yan. Kaya, patuloy pa rin tayo nito. Laban. Kahit medyo na tayo, ako pa rin tayo, naging malakas, naging matatag. Sabi nga nila, na namimiss sa akin, siya, ano ba nangyari sa natin ngayon? Kailan pa ba magkaroon ng pagbabago? Sabi ko, nasa taong bayan ang pagbabago na kailangan kumilos na tayo. Hindi lang puro Facebook. Kailangan kilos talaga. Akbang talaga. Kasi sabi nga ng Diyos, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Ibig sabihin nun sa Tagalog, kailangan natin kumilos kaya nandyan ang Diyos kasama natin. So nakikita naman natin kung natin yung panahon noon at saka panahon ngayon, malaki yung pagbabago talaga. Kasi nung panahon noon, di ba, ang daming mga naman noon, daming mga pagbabago nung panahon ng ni Tatay Digong. Siguro nakita naman natin kung gaano kadisiplinado ang mga Pilipino. Yan, kahit sa dating sa kamalayan, gising na gising talaga ang mga Pilipino. Kaya nakikita natin kung ano yung mga pagbabago noon at ngayon. So siguro naman, sa madaling salita, malaki ang pagbabago. No? Ano ba yung pagbabago sa nangyari ngayon? Yan. Yung noon na pagbabago ay magaganda naman yung mga nagawa ni Pangulong Duterte. Kaya diba, taas no tayo mga Pilipino noon. Ganon din sa ibang bansa, nakikita nila kung paano paglingkuran ng mga Pilipino nung si Pangulong Duterte ang naging presidente. So ngayon, ibang pagbabago ang nangyari ngayon kasi nga talagang halos hindi na wala ng paglagyan ng mga Pilipino sa problema ng bansa. Dahil sa presidente pa lang nagsimula na ang problema, di ba? Sabi nga, yung bangag na presidente natin, komunista, mapang-api, mapang-abuso na sa kanya na lahat ang problema. Kaya ang mga Pilipino ngayon naka-focus talaga sa problema sa kanya. Yun yung kaya apektado ang mga Pilipino ngayon. Kaya nakita nyo naman ang pagbabago na kakaibang pagbabago na mga tao ngayon, kung ano yung tama, yun ang naging mali. Kung ano yung mali, yun ang naging tama sa kanila. So diba, kita nyo, kahit sa mga kalsada, nakita nyo naman na maraming mga tambay, halos hindi ka na makadaan, balik na naman sila dahil sa maraming bisyo na naman ngayon, mga gang. Na mayroon pang mga dyan na mga fraternity na kakaiba rin, yung parang nagbubuo sila ng, basta nakikita natin yan dyan sa mga yung mga fraternity na kakaiba yung mga ginagawa nila. Then, meron din namang nakita natin na ang kalat ng mga basura sa mga terminal, kung saan, kahit sa mga tabing kalsada. Yung parang wala na rin disiplina ng mga Pilipino dahil sa galit nila doon sa administrasyon ngayon. Kaya yun nakikita natin doon na marami talagang Pilipino na hindi napabor sa pamumuno ni Presidente Bangag. Sabi nga nila bangag kasi nga wala nang direksyon. Wala na yung direksyon ng katinuan na para gagawin sa bansa. Yan, di ba? Kaya ang dami ng problema sa bansa ngayon. Kaya parang wala nang paglagyan. So ang hirap, di ba? So
Yun na yun, yung namulatan natin na, kung noon ang namulatan natin ay yung naging masaya tayo, naging payapang isip natin. Ngayon, mulatan na naman natin yung takot at pangamba. Kasi lahat ng gagawin natin na hakbang, kahit tama naman, mali para sa kanila. Kaya laging hinahabol nila, ay, dito kaya di ba nga, yung nagsasabi ng katotohanan, yun ang inaano nila ngayon dahil ayaw nilang masabi ang katotohanan dahil ayaw nilang malaman ang ginagawa nilang katiwalian. Yun. Kaya ang ano doon, ano pa bang gagawin natin para matuldukan na itong problema na to? Kasi talagang pinaka-worst na talaga itong nangyari sa bansa natin ngayon. Kaya kung sa pa naghihingalo na dahil sa pamumuno na hindi natin alam kung ano talaga, no? Pero ang alam lang talaga natin ngayon na yung mga niluluto nila noon pa, ayun na ngayon, unti-unti nilang pinapaano nila yung mga show na yun. Kaya ito nakikita natin ngayon. Kaya kung titingnan natin, mayroon bang nagawa ang presidente ngayon na si Bangag? Ano bang nagawa niya para sa bansang Pilipinas na mabuti? Samantalang noon kay PRRD, isang taon pa lang, marami na siyang nagawa hanggang sa natapos yung 6 na taon na yon, lalo na sa Duterte legacy. Yan. Kaya kung ulitin natin yun, natin kung ano yung mga nagawa talaga ni Tatay Digong na mga pamanan niya sa Duterte legacy. Yun simula pa noong 2016, yung 2020 hanggang 2021, o kahit nung hanggang 2022, mayroon pa rin siyang nagawa noon. Kaya kung titingnan natin yun, yung puro pagmamahal talaga sa bansa ginagawa kay RRD. Kung ano yung mga pangako niya noon, bago yung nangampanya siya, lahat yun ginawa niya. Kaya kung titingnan natin, ito yung mga pamana ng pagbabago. Noong 2016 to 2021, ito yon. Yung 451 seaport project completed. Then 214 airport projects completed. Then 1,623,628 student given free tuition. Yun yung 2020 to 2021. And then 3,736 children rescued during anti-drug operation. And then 29,264 kilometers of road completed. Then 1,225,195 drug surrenderers are as of June 2021. Then 5,950 bridges completed. Then 22,093 drug-cleared barangays. Then 59.93 billion worth of seized illegal drugs. Yun. Then 95 ease of doing business. Yan, 95%. And then 64% lower crime volume. Then 10.2% increase to 60,142 in public health workers 2016 to 2020. Then 182 freedom of information request. Ito yon noong 2016 ito. Yan yun sa freedom of information. Then ito pa, anti-illegal drugs campaign. Ito yung mga pamahanan niya sa Duterte legacy. And then freedom of information, yung pangalawa. And yung pangatlo, yung Build program. And yung pangapat, Pantawid Pamilya Pilipino program. O for peace. And then peace in Mindanao. And then national ID system. Then yung free irrigation sa mga probinsya. Mayroon ito sa mga probinsya. Kaya yung mga hindi natuloy dyan,
pwede nyo ipaabot na nasaan na yung free irrigation na binigay ng presidente dati na si RRD. Then new airports and seaports, anti-terrorism law, mental health law, national task force to end local communist armed conflict, NTF-ELCAC, universal health care, free wifi for all. Malasakit Center, yan, yung Malasakit Center, marami itong matulungan nito. Mga mahihirap na walang pambiling gamot, ito ay libre ito, nakakatulong. Yung malaking bagay itong na to, yung Malasakit Center. Then, New Expressway, Magna Carta of the Poor, then salary increase for cops and soldiers. Then, dito rin yung sa Balangiga Bells. Yung sinabi dito yung Balangiga Bells kasi itong noong 2017 sinabi na sa SONA yung sa SONA ni PRRD na sinabi doon na gusto niyang ibalik ang Balangiga Bells sa Pilipinas na galing sa US. Noong panahon yun ng ng American War noong 1854. Binigay yung Balangiga Bells mula sa San Lorenzo. Yun. Yung Balangiga Bells na yun yung ginagamit pang tunog. Diyan na yung mga nandyan na yung gera yung sa massacre ba. Kasi World War na to yung grabe nga gulo na ng panahon ng Amerikano at ng Hapon. Yun. Kaya nung 28 of September 1901, ito yung sa massacre of Company C9th Infantry of Balangiga Bells. Kaya nung pagdating ng 2018, ibinalik yung Balangiga Bells ito sa Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pabiruin nyo yan. Simula pa nung 1901, Balangiga Bells na yon, naibalik lang nung panahon ni Tatay Digong nung 2018. Kaya yun yung history ng Balangiga Bells na yon. Ito pa yung PTEX. Siguro naman, alam natin yung PTEX na yung terminal dyan sa Parañaque, Integrated Terminal Exchange. Napakalaki yan. Kay Tatay Digong rin yan na pinagawa dyan para hindi na mahirapan yung mga commuters. Yun yung first world mobility to the Filipino riding public. Yun, pinakamalaki na yan. Terminal yan. Nakita natin doon na talagang ang panahon ni Tatay Digong napabuti ang bansa natin. Lahat ng kailangan ng Pilipino inuuna niya, pina-priority niya yun. Yan. Then, sa naman, yung sa war on drugs naman yun, ito na yun yung noong July 1, 2016 to June 30, 2021, ito yung 8,078.58 kilograms. Yung increase shabosis, 91.45% increase shabosis, which 50.94 billion total value of shabosis. Yun. Kaya July 1, 2016 to June 30, 2021, it's of 58.88 billion total value of dangerous drugs destroyed sa halagang 61.69 billion total value of dangerous drugs seized. Yan. July 1, 2016 to March 31, 2022, drug alert barangays 42,045 total barangay. Government workers arrested in anti-illegal operation 1,053 total yun. Then, anti-drug operation conducted person arrested 331,694. Yan. Kaya yun yung sa ito naman yung patuloy natin yung sa new bridges, yung kasama sa Duterte Legacion, yung new bridges. Kaya nakita niyo mga bagong mga tulay. Then, the alternative learning system, yung ALS. Then, meron yung sa Boracay rehabilitation. Kaya nakita natin yung Boracay, napakarumi na nun, yung time na yon.
Yun, pinalinis yun ni Tatay Digong ng 6 months. Pero dahil kulang pa rin yung ano doon, kaya lumampas pa dun sa 6 months, kaya patuloy pa rin ni-rehab yun yung rehabilitation yung sa Boracay. And then sa task force, balik loob. And then free tertiary education, enhanced comprehensive local integration program, bangsang moro organic law, independent foreign policy, aggressive agrarian reform program, expanded maternity leave law, internal fight against corruption, then 911 emergency hotline, and then 888 emergency hotline, yung maraming natulungan itong emergency hotline na to, 888. And then yan na yung Manila Bay, yan nasabi ko na yun. And then high value target arrested, 14,888 total nun. Then dismantled dens and clandestine laboratories is 1,130 yung total number. Total volume destroyed dangerous drugs is methamphetamine, tanmin, shabu, 8,176.81 kilograms. Then yung sa marijuana, 4,225.33 kilograms. Ecstasy is 21.93 kilograms. Cocaine is 534.20 kilograms. Yun yung sa total volume of destroyed dangerous drugs. Then sa value of seized drugs, CPEX and laboratories equipment, 88.83 billion total value. Toward a drug cleared, Philippines is 233,356 anti-illegal drugs operation conducted. Then 336,796 person arrested. Yan. And then ito yan, 1,035,921 free irrigation beneficiary. Marami yung mga nabigyan, marami ito sa mga probinsya. Then 813 COVID-19 facilities. And then 592 AFP modernization military equipment. Yan, 592. And then 6 months Boracay rehabilitation, yun na yung kanina. Then 643.2 billion given to 4.5 million for-peace beneficiaries no 2016 to 2021. Then 2,401 2,401,207 ALS completers 2016 to 2021. 1 trillion worth of tax relief in the next 10 years under CREATE law. And then 105 days expanded maternity leave. Yan, inagdaganan niya yon. 105 days. So, ibig sabihin mga 3 buwan ito. And 100% salary increase for cops and soldier. Yan, ito na yon. Piruin mo yan, 100% ha. In salary increase for cops and soldiers. Then 10,621 million TISDA graduates 2021. And then 88.110 billion worth of smuggled goods seized. Then 1,030,886 housing unit for the poor. 10 billion annual appropriation to the ASEP for the next 6 years. Then 1,970,414 free tuition law beneficiary. Then 1,026,273 OFWs repatriated. 30 years extension the power subsidy of the poor. 1,228,060 drug surrenderers. 5 and 10 years driver's license validity. Then 24
1,766 drug clerks barangays, and then 7.169 million OFW 1 service center. 10-year passport validity, 67.76% draft and index crime, 6.5 million beld ng 2020 pa ito. Then 111% increase in the number of baliksayan tests 2018 to 2019. Then 203,715 anti-illegal drugs operation conducted, 150,149 classroom completed, and 12,356 high value targets arrested, 6 million Filipino lifted out of poverty 2018. Then 1,935,343 Filipino covered by universal health care 2019 to 2021. 807 dismantled drugs dens 2016 to 2021. And then 937,040 farmers who benefits the Free Irrigation Act from as of May 2021. 653 covered, 19 facilities built as of July 2021. Then 10th, NAIA most approved airport worldwide. Sa NAIA yung 2018. So maraming nagawa si Tatay Digong. Marami pang hindi pa nasama dun sa list na to. Ikita natin kung gaano niya minahal ang mga Pilipino. Kaya marami talagang salamat Tatay Digong sa pagmamahal mo sa bansa. Na talaga hindi mo pinabayaan ng Pilipino. At ganoon din nung anong ipinangako niya sa kampanya pa lang niya, tinupad niya nung siya na ay naging presidente. Kaya nakita natin noon, narinig na natin kung ano yung mga nagawa ni Tatay Digong noon. So, yun. Kaya marami, di natin maano na marami nagmamahal kay Tatay Digong. Syempre, marami siyang nagawa sa bansa. Kaya nakikita natin doon na pag ang isang namuno sa isang bansa na talagang nasunod yung gustuhan ng taong bayan, ang mahal na mahal nila yun. Kaya dahil sa pagmamahal ng taong bayan kay Tatay Digong, yun, siya naman ay pinag-inita naman ng administrasyon. Kaya nakita natin ngayon yung nangyari sa bansa natin na si Tatay Digong. Yun nga, pinakidnap na si Tatay Digong dahil sa, siyempre sa nila yon, mga namumuong plano na planted na ba. Kaya, di ba, yung noon sa ginawa nila kay VP Sara dati na imbis kay inano pa nila na kailangan, kasi di ba nanawagan nga kaming mga DDS noon, mga Duterte supporters na si Tatay Digong i-extend pa ng 4 years para maging 10 years siya. Ang kaso, di ba, hindi na nga natupad yun dahil sa nangyari nga nahati na nga yung DDS noon. Kaya yun nga sinabi yung mga tanso dahil sa nagboto na sila doon sa kay BBM na yun. Kaya yun, doon nahati yung DDS na yun. Pero dahil nangyari na yun, so ito naman ngayon, dahil alam naman natin yung mga nangyari na yun, kaya kailangan natin yung pagkakaisa muli ngayon kasi yun na nga, tapos na, nabudol na tayo, kaya siguro gising na ang kamalayan natin doon sa pagbudol sa atin ng administrasyon ni Bangag ngayon. Kaya hindi naman pwedeng yun kasi nangyari na yun. Kaya ang gawin na lang natin ngayon na patuloy tayong magkaisa at magtulungan bilang mga nagmamahal sa bayan, gano'n din sa mga Duterte diehard supporters. Yun. Kasi nangyari kasi ngayon, doon nakaplanted naman gud ang plano. Yung plano nila nakaplanted na yun, di ba nga, doon nga inumpisahan yung sa yung sa confidential fund ni BP Sara nga, premature nga yun, pero ang nangyari doon, talagang inano talaga nila kasi doon nga nagsimula ang plano na nila na para hindi makagalaw si BP Sara, wala siyang makuhang budget para
para kung ano man yung gusto nilang gawin na ano, at least wala na siyang budget doon na tanggalan na siya na SG, yung wala na magbantay sa kanya, wala na sa mga security ba, dahil syempre wala na siyang budget na gamitin, kay yun na nga, nagkaroon na nga siya ng kaso dun sa ano na yun, kahit premature yun, sa confidential fund na yun. Talagang nakaplano yun na para wala nang magamit na pera, wala nang gagasto doon. Kasi dahil sunod-sunod na yung plano nila. Kaya kung ang confidential fund na yun, kung nandyan pa yun, di malaking tulong yun dapat yun sa panahon ngayon. So, una nilang ginawa nun, step 1 na plano nila, tirahin nila yung confidential fund. Kasi doon yun magsisimula ang plano na nila. Plano nila sa ano, yung kasamaan. Yun. Kaya dahil sa confidential fund na yun, nawala na yung ano na yun, dahil syempre may problema doon sa confidential fund, wala na makuha ng gagastusin doon sa mga nangyayari sa ngayon. Kaya yun, hanggang sinunda na yun sa KOGC. Kaya kung sino yung mga yung mga malapit kay Tatay Digong, yun yung una lang tinitira, diba? Ang alam mo yung KOGC, si Pastor Kibuloy, napakalapit niyan kay Tatay Digong. Kaya yun lahat doon. Kaya inuuna nila yung mga na yun bago si Tatay Digong. O di sa sunod ngayon, si Tatay Digong naman, pinakidnap nila kahit walang warrant of arrest, na samantalang 2018 pa lang wala na tayo doon sa sa ICC na yon. Pero ang ginawa nila, dahil kasama sa plano nila yun, step by step yun. Kaya gipaharas nila yung sa KOGC, sino doon, kaya may halong nga mga mga kaliwa, mga komunista ba, yun yung tumira doon sa kasamaan doon sa KOGC nga nang haras doon kay Pastor Kibuloy. So susunod nun, di ba, na na nila yon, sinunod naman nila itong si PRRD, pakidnap. So sunod-sunod yung plano nila, kasi nga wala na nakita naman nila, sabi nga doon nga lahat ng mga ni Tatay Digong, anuhin talaga nila yon. Kaya kasama na doon si VP Sara at saka ibang mga tulad si Senador Bato, kasama na rin yan sa plano nila doon na pag-kidnap or kasi ayaw nila na may mga harang sa kanilang mga plano na kasamaan para sa bansa. Kaya ito naman ngayon sa eleksyon, sana naman yan na naluto na. Naluto na talaga ang nila dyan, na mayroong dayaan na mangyayari. So, ang gawin na lang natin para matapos na itong problema ng bansa, ang solusyon dyan, tayong taong bayan na lang. Kaya sa May 7, binaba naman ako dyan sa GC na magkaisa tayong magtulungan, umakbang na tayo at kumilos. Kailan pa ba tayo kikilos kung tapos na ang lahat, kung huli na ang lahat? Hanggat mayroong maninindigan, ito na ang oras. Kaya sa May 7, dun sa magsama-sama tayo doon sa Manila Cathedral. Kaya yun, yung panawagan ko, ganoon din sa mga dadali natin, siguro alam niyo naman yun, siyempre magdala tayo ng pagkain doon, tubig, para may mainom tayo lang ng tag-init ngayon. Tapos kung ano pa yung ibang dadalhin. Then, ganoon din sa mga may sasakyan dyan, kailangan nating magbayanihan ito, ang tulong-tulong, mga voluntaryo nga itong sabi nga, People's Initiative. Para lang matapos itong, kasi nga, nakakapagod, nakaka-stress na, diba? Kahit nga ako ako nga, daling lang, patuloy pa yung lumalaban kahit ganito ang hirap, diba? Kaya, ganun din, kaya hiniling ko lang sa inyo na sa May 7, sama-sama tayo doon, na maayos na itong bansang ito. Hindi na puro gulo. Pagod na. Kaya ang inaano na lang natin ngayon, ang makapagbigay solusyon lang talaga taong bayan lang ang sagot. Ganon din, di ba? Hirap, isang buwan na mahigit sa Tatay Digong doon sa Netherlands. Tapos ano pa bang inaantay natin? Kailangan pa bang maghintay tayo ng kasunod? Isa pa yung bahay ni Tatay Digong sa Davao. Yun. Yung mga taga Davao, huwag niyong pabayaan dyan yung bahay ni Tatay Digong, at ganoon din sa mga Duterte Dayard supporters dyan sa Davao. Yan.
magkaisa at kayo magtulungan dyan, na huwag mong pababayaan dyan. At ganun din sa ating VP Sara Duterte na huwag nating hayaan na mag-isa lang, kailangan laging may nakasubaybay dyan, nakabantay, nakamonitor, lahat. Kaya ilang mga Pilipino ngayon dahil nasa point tayo ng kahirapan na napaka-worst na talagang nangyari sa ating bansa. Kaya itong wala na tayong masa na tulong mula sa administrasyon. Dahil gagawin at gagawin talaga nila kung ano yung mga gusto nilang gawin kasi nakaplano na yan. Kaya sabi nga na may nakapasok sa mga Duterte supporters na fake siya. Basta ang bukang bibig niya puro Duterte supporters ang inano niya, napapasukin niya para alamin niya yung mga inaano dyan, mga balita at informasyon, kaya mga puro magpanggap. Kaya mag-ingat po tayo, huwag pa tayo magtiwala. Pag mayroong kakaiba dyan sa GC o saan man niya na makikita nyo, lalo na sa mga profile, pansinin nyo yung mga profile dyan, kung ano yung mga sign dyan, nakalagay, nakikita ko yan. Kaya kung ano yung mga nakikita nyo rin, pwede nyo paabot nyo sa akin o sino pa yung mapagkatiwalaan nyo dyan. Alamin nyo mabuti kay maraming mga impostor ngayon, kunwari, kakampi pero hindi pala. So yun. Kaya kailangan maging mapagmatsyag, maging matalino. Kaya bilang mga Pilipino ngayon, tingnan natin kung ano ba talaga ang totoo at hindi. Isa pa yung sa sa mga party list ngayon, yung problema ngayon kasi maraming mga party list na kalaban pala ng mga komunista. Kaya ang inaano ko doon, yung party list na talagang hawak ni Tatay Digong para sa kabutihan ng tambayan sa laban sa droga, corruption, ganun sa mga tulong kabuhayan. Kaya natin tong Bisaya Jud party list. Ito yung isa na makatulong sa atin. And then, di ba nga noon pa man, itong sabi nila nga, vote buying nga. Kaya, kahit saan ngayon sa Pilipinas, namimili na ng boto. So, noon pa naman to ginagawa nila. Alam naman to ng pumilik na gano'n ang nangyayari. So, kung isipin natin, bakit patuloy nating hinahayaan ng ganitong kalakaran na tuwing butuhan na lang, laging may binibigyan na pila sa bahay ng mayor, na pila sa ng party list, na pila lahat sa mga tumatakbong kandidato, napila sila doon, yung parang easy nga lang kasi doon namimigay sila ng pera. So itong pera naman galing naman to sa taong bayan, kaya tanggapin pa rin niya, pero isipin natin ano ba itong pera na ito, kasi ang pera kahit 3,000 man yan ibigay sa iyo, total mo yan sa loob ng 6 na taon pa ng pamumuno, 5 piso lang yan ang halaga niyan sa isang araw. So, ang pera na yan, maubos yan. Pero pag once naglingkod na yan, hindi maubos-ubos ang problema niyan. Kasama tayo na doon, taong bayan. Kaya tuloy ang problema, pero ang pera ubos na. Pero patuloy ang problema kung gagawin talaga yan palagi. So, ngayon pa lang binigay na sa mga barangay mga pera na yan. Kasi vote buying na nga, gapangan pa nga. Siguro napapansin na natin yan, mayroon pang namimigay ng ayuda dyan, bigas. Sabi nga, ang bigas, pagkain ng aso at pusa. So, biruin yun. Daming gagawin ng mga ngayon para lang makuha ang loob ng mga Pilipino. Kaya, kung sino talagang iboto natin, isipin natin yung makatulong sa bansa natin. Yung halimbawa, tulad ng PDP. Yan, isa yan, na talagang maasahan ng taong bayan. Yan ang piliin natin. Pero, sa bagay, noon pa naman talaga ganito ang problema ng bansa natin pag malapit ng eleksyon. Sabi nga nila, yung basahan dati nga, yung basahan ng mga yung kandidato ngayon, sabi nga na marumi ang politiko, burak na kung sasabihin nila na burak na ba, na grabe kadumi na. Kasi may mga politiko talaga na gumagapang para makuha ang boto, na samantalang hindi naman talaga karapat-dapat iboto. Kaya magising na talaga ang taong bayan. Kaya sa May 7, ipakita natin na may taong bayan pang mayroon pang taong bayan na nagmamahal sa bansa natin. Ganun isang bayan ng Pilipino. Kaya ito naman good, kung lahat ng pamilya mang good, kung halimbawa, sabihin natin yung iba doon makasarili, ay hindi naman kami apektado niyan, kayo na lang. Hindi rin kasi nga kung anong mangyayari sa bansa,
maapektuhan din ang pamilya. Kaya bawat isa sa atin, mayroon tayong obligasyon o mayroon tayong papel doon na bahagi tayo sa problema ng bansa. Mga pamilya, mga anak, mga kabataan, kasama na yan doon. Kaya ang ipinaglalaban natin ngayon, ito yun ay para sa mga kabataan natin, sunod na henerasyon. Kasi habang walang maninindigan sa bansa, kawawa na yung mga kabataan natin. Kaya ito nga ang ginagawa ko, kasama na rin ko doon. Sabi nga nila, minsan napabayaan ko na yung pamilya ko, minsan wala nang asawa dahil sa ganito nga ano. Pero hindi ko pa rin inaano yun, nakapokus pa rin ako para sa bayan. Kasi nga, kung pabayaan natin tong bayan na ito na ganito, puro pamilyang iniisip nilang natin ganito, hindi naman ibig sabihin na pamilya iniisip mo, hindi ka ba maepektuhan sa mga nangyari sa bansa, sa pagbaha ng droga, sa mga kasamaan na halos kabatakot pangamba na sa araw-araw na yun dahil sa ginagawa ng administrasyon ngayon. Kaya kasama tayo lahat dyan. Kaya huwag tayong makasarili na puro pamilya na lang isipin natin. Isipin din natin ang bayan natin kasi kasama rin yan sa pamilya natin. Kung ano yung pagmamahal natin sa pamilya na yun o pagmamahal natin sa bayan na yun, kasama na yung pamilya natin. Kaya inaano ko sa inyo na kaysa tayong magtulungan lalo na sa mga mga kabataan, mga religious organization at anuman sektor, mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa, mga vendors, magkaisa na tayo. Kaya sa May 7, araw ng Miyerkules ito, huwag niyong kalimutan na kaisa kahit kabahagi. Kaya kita-kita na lang tayo sa araw na yon. At kung ano yung dadalhin natin doon, magdala tayo ng siyempre pagkain, magkasawin tubig, magdasal lang tayo doon, tapos siyempre kailangan din natin magdala ng Bible. So yun lang naman, at maraming salamat. Ulit ko, lagi tayong magdasal, lagi tayong magtagumpay sa araw-araw. Ngayon din magtiwala lang tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya God bless us all. Mabuhay ang Pilipinas.